Alright mga tol, pag-usapan po natin itong kalagayan po ni Senador na si Bongo, no? Kasi ito pong dating si Senador Trillanes, usap-usapan po ngayon na magsasampa po ito ng kaso ng plunder against kay Senator Bongo. So, mainit na naman po yung politika sa bansa po natin dahil po sa usapin na iyan. Pero hindi maitatanggi na isipin po ng marami, uusad ba talaga ito? Baka isa na naman itong kasong mamamatay sa ere. Ayan po yung mga pag-uusapan natin sa video po na ito. Pero bago po natin umpisahan yan, kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. So tara, umpisahan na natin to. Let's go! So yun nga mga tol, no? Ayon po sa reklamo, ako di po ako nagkakamali, tignan na lang po ninyo kung ano yung exact amount. Pero bilyon ang pinag-uusapang halaga ng government contracts na sinasabi po ay napunta sa kumpanyang konektado sa pamilya ni Senador Bongo. Yan po yung kumpanya na nagngangalang CLTG Builders at Alprego Builders. So yan po yung kumbaga konteksto nitong pag-uusapan po natin. At bago po natin ituloy-tuloy ito, no? Bago pa natin tuloy na pag-usapan ito, panoorin po natin yung balita patungkol dyan sa pagsasampa po ng kaso ni Trillanes ng plunder dito kay Senator Bongo. Tara, panoodin po natin. Dahil may sagot din po si Bongo dito sa mga paratang na ito, mga aligasyon ba, akusasyon na ito. Sige, panoorin po natin yung report dito ng sagot, no, ni Bongo na malinis ang konsensya daw niya dito sa Billionaire News Channel. Pumalag naman si Senador Bongo matapos muling makaladkad sa flood control scandal. Kahit daw pamilya niya, handa niyang kasuhan kung talagang may kasalanan. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano pang sinabi ni Senator Go? Pinky, malinis daw ang konsensya ni Senator Bongo at nanindigan siyang hindi niya raw ginamit ang kanyang impluensya para makakuha ng mga kontrata ang kanyang pamilya sa panahon ng Duterte administration. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman pong ganon. Ano to? May cover up? Ano to, para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Bumuelta si Senator Bongo sa pagkaladkat ulit ng kanyang pangalan sa flood control scandal. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila pinoprotektahan siya ng tinaguriang flood control king and queen na sina Sara at Curly Descaya. Yan matapos nilang wakasan ang kooperasyon sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting, to be blunt about it. 2017 na magka-joint venture ang St. Gerard Construction ng mga Diskaya sa CLTG Builders ng ama ng senador na si Desiderio Go. Lumabas sa isang 2018 report ng Philippine Center for Investigative Journalism na limited ang eligibility ng CLTG Builders para makapagbid sa large-scale projects, dahilan para pumasok sa joint venture deals sa malalaking kumpanya gaya ng St. Gerard. 2017 pa lang, nakalikom na raw ang CLTG ng billions worth of projects sa Davao Region, ayon sa PCIJ. Ilan sa mga ito delayed umano at unfinished.
Ang conflict of interest umano ang isa sa pag-aaralan ng ombudsman para magkaroon ng restitution o yung pagbabalik ng kinuha sa taong bayan. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts. Kapatid nila o kaya minsan sila mismo. But that's what you call low-hanging fruit, Pinky. Paglilinaw ni Go, wala siyang koneksyon sa Diskaya couple. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan niyo. Katunayan, kung may palpak sa mga proyekto ng kanyang pamilya, handa siyang maghain ng kaso. Hinarap na rin niya sa isang Senate Blue Ribbon hearing ang mag-asawa bilang simbolo umanong kaisa siya sa investigasyon. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. Paalala ni Go, tumbukin daw ang di umano'y mga buwaya at mastermind sa mga substandard at ghost flood control project na hindi pa niya pinapangalanan. Nitong nakaraang taon, naging basihan ni former Senator Sonny Trillanes ang issue para sampahan ng plunder at graft complaints sina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira pa niya ang higit 40 billion na pondo sa infrastructure ng Davao Region noong 2017. Karamihan sa projects kasama ang sa CLTG. Binanggit niya rin sa Bilyonaryo News Channel na balak niyang maghain ng isa na namang kaso tungkol sa family contracts ng mga Go. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Sana raw magsabi ng totoo ang mga kontratista gaya ng Diskaya couple. Sinusubukan pa naming makakuha ng pahayag mula sa kampo ng mga Diskaya, pero sa ngayon, no comment sila sa issue. Pinky, nirerespeto raw ni Senator Bongo ang ombudsman at DPWH maging ang ICI at handa raw siyang makipag-cooperate sakaling kailanganin siya sa investigasyon basta raw ay tumbukin ang katotohanan. Pinky. Hana, hanggang ngayon ba operating pa rin itong CLTG Builders na pagmamay-ari ng ama ni Senator Bongo? Pinky, ayon kay Senator Go, 2019 pa lang daw ay hindi na ginagamit yung lisensya ng CLTG at officially, in his words, nag-retire daw ang kumpanya noong 2022. At Pinky, kung maalala natin, meron pang isang kumpanya na lumabas ay pagmamayari naman ng half-brother ni Go at isa na rin ito doon sa mga nireport natin dati at sinilip natin kung valid pa ba yung lisensya nito at lumabas sa website ng PICAB o Philippine Contractors Accreditation Board na valid pa ito hanggang June 2026. Balik sa'yo, Pinky. Okay, pero Hana, hindi ito yung CLTG. Dahil yung CLTG, ang may-ari nito, yung kanyang ama, yung isang sinasabi mo, ang may-ari niyan, yung kanyang half-brother. Linawin ko lang, Hana, yung sinabi mo kanina, na 2019, hindi na ginagamit ang kanilang lisensya, tama ba? Pero 2022, nag-lapse na ito? Pinky, tama yan o. Sinabi ni Senator Bongo na 2019, tumigil na raw gamitin itong license ng CLTG at 2022, in his words, officially ay nag-retire na raw o hindi na talaga, completely hindi na talaga ginagamit yung license ng CLTG na tama ka nga ang sinabi mo ay pagmamayari ng ama ni Senator Bongo. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Alright mga tol, so nakita naman po natin yung balita no, patungkol po dito sa kaso na sabi nga po ay inihahanda at tutumbukin po si Senador Go dito po sa issue po na ito. Ngayon po, no, ang pinag-uusapan po dito ay hindi lamang po milyon kundi bilyon-bilyong halaga ng government contracts o kontrata na mula sa gobyerno. Which is kung titignan, iisipin po nating maigi. Ngayon, kung totoo po na na-award ang mga kontrata na ito sa kumpanyang konektado
sa pamilya ni Go, malinaw na may conflict of interest, no? Conflict of interest issue na dapat silipin dito, no? Meron pong sisilipin. Kasi yan po, no? Ang isa sa malaki na magiging issue po diyan. Pero ang malaking tanong, no? May kinalaman ba si Go, si Bongo mismo sa mga kontratang iyon? Kasi sa batas, kung titignan po natin, disclaimer lang, do your own research. According po sa pagkakaunawa po natin dyan, kailangan mapatunayan na siya mismo ay nakinabang o gumamit ng impluensya habang nasa posisyon. Doon papasok ang elemento ng plunder o abuse of power, no? Pagdating naman po sa ombudsman, ngayon nasa kamay ng ombudsman ang investigasyon, pero marami rin ang nagtatanong, kaya bang maging patas ng kasalukuyang ombudsman na si Boyeng Rimulya, na kilalang dating Justice Secretary ng Administrasyong Marcos? Kasi syempre malakas pa rin ang koneksyon ng mga Duterte at ng mga kaalyado nila sa gobyerno, kaya may agam-agam ang ilan sa mga kababayan po natin kung makakakuha nga ba ng fair investigation ang kaso po na ito. Kung makakakuha ba ng fair investigation po yung kaso na ito. Pero para sa akin po, ako po naniniwala, magiging ano po yan, magiging interesting po yan, kasi talagang connected po ang mga mamamayang Pilipino sa usapin po na yan. And syempre, bago po tayo magpaalam, no, hindi ito simpleng laban ni Trillanes at Bongo lang. Ito po ay makikita po natin isang sukatan, isang pagsubok kung gumagana pa ba talaga yung accountability system natin sa bansa po na ito. Dahil iniisip po ng iba kung gano'n naman din po, no? Ang nangyayari, disclaimer lang, sa mga ordinaryong mga tao, ang mga may ganito, no, na issue, kaso dokumentado, baka matanggal agad, makakulong, baka matagal nang nakakulong kapag ganito po ang mga kinakaharap na kaso. Mga simple o mga hindi malakas ang impluwensya ng mga tao, diba? Baka matagal na daw napanagot. Pero kapag may kapangyarihan, yan po ang sinisigaw ng marami. Kapag may kapangyarihan o dikit sa malakas, diba? O kilalang tao o ma-impluwensya sila, madalas nadidelay, dinidismiss. At kilala po yung mga salita na dismissed due to lack of evidence, diba? Kaya dito makikilala natin, makikita po natin kung may rule of law pa ba talaga o rule of connection na bang meron, no? So ngayon po, bago tayo magpaalam, sa dulo, no, simple lang naman itong pinag-uusapan natin. Kung walang kasalanan, walang dapat ikatakot sa investigasyon. Pero kung may basyan na reklamo, no, merong basyan, may mga dokumento, totoo talaga, mga akusasyon, dapat harapin ng patas ito kahit sino pa yan. Ang tanong ngayon, no, uusat ba talaga tong kaso o baka mauwi lang sa ingay sa umpisa tapos tahimik na sa dulo, mamatay na po yung issue? Ikaw, anong palagay mo? Anong komento mo, opinion mo sa bagay na to? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button para palagi kang updated sa mga videos po natin. See ya ulit sa susunod na video.